mga ka-travel. So sa vlog na to ngayon mga ka-travel, ipapakita ko sa inyo kung ano yung dapat na pipiliin nyo. Kung yung maxi scooter, katulad ng EDB, PCX, NMAX, kung yung underbone na RS, Rider, Sniper, GTR, kung ano pa na klaseng underbone yan. So Raider yan ha. So yan mga ka-travel, pakita ko sa inyo, meron akong nilist dito na E10. Ayan, 17 pala, 17 na nilist ko na pagpipilian nyo para makapag-decide kayo if ever nanggaling kayo sa mga 125cc, 110cc, at kung gusto nyo mag-upgrade from 150cc, 155 or 160cc. So ito mga ka-travel, simulan na agad natin para hindi na mababa yung video. So una mga ka-travel, ito muna, yung model natin dito ngayon ay yung aking NMAX 155 at saka yung aking RS 150. Yung RS 150 nagre-represent siya ng mga underbone. At itong NMAX 155 ko na 2023 version 2.1 nagre-represent ng mga maxi scooter. So ito na mga ka-travel, unahan natin yung price. Well mga ka-travel, pagdating talaga sa price so mas mabigat talaga ito. Mas masakit talaga sa bulsa yung mga maxi scooter na mga 150 to 160cc. Mas mabigat siya, mas masakit sa bulsa kumpara sa mga underbone. So kung price yung pag-uusapan natin, yung magiging points ko is yung sa underbone. Yes mga ka-travel, underbone talaga. Siyempre mas mura yung underbone eh. Diba? So next mga ka-travel, yung speed. Ito na agad, yung speed yung pangalawa. Yung speed, sino nga ba yung mas mabilis? All stock ha. All stock mga ka-travel. So if ever gusto niyo ng speed, dyan kayo sa underbone. Panalo kayo sa underbone mga ka-travel. Panalo rin kayo sa price. Mas mura siya kumpara sa mga maxi scooter. So, speed talaga, di talaga ako nag-aalangan sa mga pag ito yung gamit ko, di talaga ako nag-aalangan pag nag-overtake ako, lalo na yung mga turbanada, yung mga 100 plus na takbo tapos in-overtakean ko. Yung underbone, di ako nag-aalangan mag-overtake. Pero pag dito sa NMAX, medyo alanganin. Sorry, pinagpapawisan ako. Next mga ka-travel, yung looks. Itong looks mga ka-travel, medyo subjective to eh. Depende sa natin, kung ano yung gusto natin. Actually, ako dati, ayaw ko ng mga maxi scooter. Pero, syempre, nagsawa na tayo dyan. So, love na love ko pa rin yan mga ka-travel. Iba pa rin yung nabibigay na saya, yung RS150 para sa akin. So, pagdating sa looks, subjective yan. So, hindi ko bininta yung RS150 ko dahil very good yung looks sa akin. Yung NMAX, very good din sa akin yung looks. So, patas silang dalawa. So, pangapat, ito na tayo sa comfortability. Comfortability mga ka-travel, grabe. So, pagdating talaga sa comfortability, yung point ko talaga dito is sa NMAX. Grabe. Yung pinupuntahan ko, Las Navas to Catarman is 72 kilometers. Pagdating ko doon, kapag ito yung gamit ko, kulang na kulang pa. Hindi sumasakit yung puwet. Hindi na mamanid yung kamay ko. Samantala dyan mga ka-travel, grabe. Manhid yung kamay ko, tapos sa likuran, grabe Yung comfortability talaga is ito talaga sa mga maxi scooter. NMAX, ito yung point ko sa comfortability. So, hindi naman ko sinasabi na pangit siya. Hindi ko naman sinasabi na underbone is pangit siya pagdating sa comfortability. Goods din si underbone if ever wala kang ibang dalang gamit. Yung hindi masyadong mabigat yung bag mo. Di ba? Yung konti lang, hindi ka bibili doon ng marami. So, goods din si underbone. Kaso, yun nga lang, feel mo yung ngalay, tapos yung manid sa puwet. Promise mga ka-travel. Pag ito yung gamit mo, sok na sok. Next mga ka-travel, gas consumption. Ito yung gas consumption mga ka-travel ha. Sa gas consumption talaga, mas bit ko talaga si Honda. So si RS150 mga ka-travel, grabe. Yung 72 kilometers na uwian ko palagi, Las Navas to Catarman. Yan kasi yung basihan ko eh. Si RS150 kahit mga 110, 120 yung takbo ko. Simula doon na 72 kilometers sa Las Navas to Catarman. Naggagas consumption lang siya ng mga 1.6. Na yun? Waswasan mode na yun. 1.6. 1.6 liter lang. Samantala itong mga ka-travel, grabe, waswasan mode. 110 yung pinaka maximum ko na takbo dito. Pumapatak siya sa 72 kilometers, pumapatak siya ng 2.6 kilometer, 2.6 liter, kilometer. So, imagine yung agwat sa gas consumption ng Honda tapos Yamaha. 2.6 yung niya.
sa 72 kilometers. Samantala si RS-150, waswasan na yan ha. Si RS-150 na mga underbone, 1.6 lang. So 1 liter yung kanilang agwat. So siguro kung sa brand na yun ang magkaiba eh. Mas maganda sana kung sniper yung ano natin, yung motor para nakukumpara natin ano. Pero sa ano ko talaga, sa gas consumption, Honda talaga. Napakatipid talaga ni Honda. So kaya dyan ako. Gas consumption sa RS-150 ako. Next mga travel na ano natin na pag-usapan is rainy driving. Yes mga travel, napaka-importante yung rainy driving. Bakit ko nasabi napaka-importante ng rainy driving? Ito mga travel ha. Kasi lalo na kapag papasok ka sa trabaho or may seminar kayo tapos maulan. So yung point ko dito talaga sa NMAX, napakalaking tulong ng ito. Yung natatago yung paa mo, napakalaki ng tulong kasi hindi nababasa yung sapatos or yung sipit or yung paa mo. Hindi nababasa pati yung pants mo. Hindi talaga nababasa, promise. Malaking tulong ito na nakakover yung paa mo. Samantala dyan mga travel kapag maulan, grabe, stress talaga ako dyan. Basang-basa yan hanggang dito sa legs. Grabe, promise mga travel. So sa rainy driving, advantage yung mga automatic kasi nakatago yung paa mo, hindi mauulanan. So, yung point ko is dito sa NMAX. Napakalaking tulong na natago yung paa mo kapag rainy driving. Next mga ka-travel, daylight driving. Or yung daylight driving, yung maaraw na pagdadrive. Well mga ka-travel, ako dito, patas ako sa kanilang dalawa. Kasi hindi naman yun matatalsikan ng tubig kasi nga daylight maaraw. So, patas yung point ko sa kanilang dalawa. Daylight driving, very good silang dalawa. Next mga ka-travel, pagdating naman sa number 8 na bangkingan. So sa bangkingan mga ka-travel, mas maganda, mas malapad ang gulong. So yung point ko mga ka-travel dito is sa NMAX. Mas malapad yung gulong. Yung mga underbone naman mga ka-travel, katulad ng sniper, maganda din yan eh. Basta malapad yung gulong, mas maganda sa bangkingan. As in promise, legit na legit. Ka talaga, comfortable ka na hindi siya mag-skid. So ingat nga lang din sa pagbangking. So mas maganda sa bangkingan, mas malapad yung gulong. So yung mga malilit yung gulong, pwede nyo naman nanibilan ng malapad eh. Pero ako yung stock talaga na size dyan, yung gusto ko kasi dyan talaga yung speed dyan na nakikita. Diba? So mas malapad ang gulong, mas maganda sa bangkingan. So yung point ko dito is sa NMAX. So kung sniper, maganda din mga ka-travel. Nagpawisan tayo. Sorry sa pawis. Next mga ka-travel, accessories and parts. So sa accessories and parts mga ka-travel, the more na maraming users sa isang motor, the more na accessories na nagbibenta na mabili nyo. So si RS-150 phase out na mga ka-travel eh. Yung ibang underbone katulad ng sniper, raider, yan talaga eh. Maraming accessories din yan. So sa mga accessories, sa NMAX, maraming accessories mga ka-travel sa Shopee, Lazada, pati yung sniper, raider, pati si RS-150 meron din naman eh. So both para sa akin, sa accessories and parts, patas silang dalawa. Kasi marami naman akong nabibili na accessories kay RS-150 ko at saka kay NMAX. Lazada and Shopee lang yan. Through online. Next mga ka-travel, number 10 is maintenance. Maintenance. So pagdating sa maintenance mga ka-travel, mas maganda ko yung automatic. Lalo na mga travel kasi yung underbone chain set siya eh, kadena. So yung chinset mga travel stress talaga. Kasi kapag umuulan, lilinisan at lilinisan mo talaga itong chinset dito. Ayan So may tip ako mga travel bagong nalaman natin na pang alternative nyo sa chain lobe. So grasa. Meron ako grasa doon mga travel, promise. Effective yung grasa mga travel. Hindi siya nag-iitim. Tingnan nyo. Hindi siya nag-iitim. Promise. Grasa mga travel, grasa. Tag 5 lang. 5 pesos lang mga travel So goods na goods siya. So pagdating sa maintenance mga travel, sa oil, sa sa pinakakadena, tapos belt, lahat ng maintenance. So bago pa lang naman sa akin si NMAX, wala pa siyang masyadong maintenance. So di ko pa masabi kung ano yung mas maganda sa kanila. Pero ito sa dito maintenance, depende pa rin naman mga travel sa paggamit mo. Katulad ng gulong, oil yung mga natatagas. Tapos, yung nagagasgas pala, brake pad. So, okay lang naman mga travel. So, yung bilhin nyo na lang is yung mga
ano, original. Huwag kayo yung mga hindi branded. Original talaga. Stock is good mga ka-travel. Stock is good. So, hindi ko pa masasabi pagdating sa maintenance. Next mga ka-travel, storage. So, sa storage mga ka-travel, grabe lamang na lamang talaga yung may U-box. Grabe. Lalo na kapag may mga dala na gamit. Drone, camera, tripod. Ito talaga. Tapos may bag ka pa. Grabe, napaka-smooth. Ano, pumupunta ko, bumabiyaya ko minsan, wala na akong dalang bag eh. Nilalagay ko na lang lahat sa U-box. Grabe talaga. Malaking tulong, malaking ginawa yung yung U-box, yung storage ng mga automatic. So yung mga underboard mga travel, alam naman natin wala yung storage eh. Yan yung pinakaaya ko. Pang lang talaga siya. Pang suluhan lang, tapos yung may konting dala lang. So ayan, So yung point ko is dito sa NMAX. Lahat ng mga maxi scooter, dito yung points ko sa storage. Next mga travel, accessories na top box. So nilagyan ko na yan mga travel na top box yung RS150 ko na Motaro. Ayun. Lagyan ko na. Grabe mga travel, gumigiwang-giwang talaga siya. So hindi siya goods yung mga yung mga underbone, hindi siya goods sa lagyan ng top box. Pinali ko itong mga travel kasi na-experience ko. Itong mga travel kahit mabigat yung likod, promise. Mabigat yung top box nito. Very good pa rin sa balancing. Ayan mga travel, gumigiwang-giwang lalo na paglagyan mo na ng gamit. Gumigiwang-giwang. Ito mga travel, very good. Comfortable ka pa rin mga travel. Hindi ka mag-alangan. Kahit bumangking ka pa, hindi ka mag-alangan. So yung point ko sa storages, sa top boxes, dito, if ever maglagay kayo. Dito yung point ko sa maxi scooter. Next mga travel, handling. So pagdating sa handling mga ka-travel, medyo kapak ko naman silang dalawa. So patas silang dalawa. Sa handling, patas silang dalawa. Dahil mga ka-travel, kabisado ko na yung kanilang mga paggalaw. So memorize ko na. Pati si NMAX, si RS, ayan. Kabisado ko na silang dalawa. Handling yan mga ka-travel Handling yung pagmaneobra mo, pagsingit-singit. So patas. So pamastiran lang naman pasanayan lang naman yan. If ever sanay ka na sa motor mo, magiging okay rin yan. Sa akin, sa una si NMAX, naninibago pa ako. Pero habang tumatagal na palagi kong ginagamit, goods na. Kaya ko na mag-singit-singit. So sa una lang talaga maninibago ka. Sa una lang siya, yung relasyon nyo, sa una lang. Naninibago kayo. Pag sa uli, wala na. Yan, hugot. Char. Layo. Pangit na humugot. Next mga travel, daily usage. Number 14 tayo. Daily usage. So yung mas maganda dito sa daily usage, yung pang-araw-araw na paggamit natin. Well, in my own mga ka-travel, napakalamang talaga ni NMAX. Yung mga maxi scooter. Dahil sa daily usage, may U-box ka napaka-advantage ng may U-box mga ka-travel, promise. Lahat ng mga dala mo, pwede mo dalhin dito. If ever kung bibili pa ako ng isang motor, bibili ako ng ADV. Tapos itong NMAX na to, ito yung pang long ride ko. Tapos yung ADV yung pang daily usage ko. Dahil napakalaki ng tulong mga travel ng U-box. Napakalaki ng tulong. Itong mga travel, pag may ka mga dala, promise, nahihirapan ka talaga. Magdadala ka pa talaga ng bag. Promise. Magdadala ka pa ng bag. Ito wala na. Ilalagay mo lang sa U-box. Yung mga basic na needs mo, kunyari, gagala ka ng isang araw lang, toothbrush, Colgate, ayan, sabon, pabango, dyan na, sa U-box na lahat. So, malaking advantage yung mga maxi scooter. Next mga travel, city driving. Ito na tayo, city driving. So, pagdating talaga sa city driving, napakapangit talaga ng my clutch. Masakit sa kamay. Promise mga travel, nakahold ka kasi palagi. So, hindi ko recommended si my clutch si underbone sa city driving. Hindi ko talaga recommended. Mas maganda pa rin mga travel yung automatic, yung mga maxi scooter. Promise. Suwabing-suwabe. So, yung point ko sa city driving, is mga maxi scooter. Ayan. Baba na yung video natin. Hinahabol ko kasi. So, next mga travel is night driving. So, sa night driving mga travel, patas yung point ko sa kanilang dalawa. So, depende na lang sa accessories na bibilin nyo. Mini driving light, ayan. Version 1 yan mga ka-travel, matagal na to
Very good talaga ang TDD. Recommended ko yung TDD na version 1 mga ka-travel. Maliit lang siya pero same lang naman yung ilaw niya. Yung liwanag niya sa version 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 na ata ngayon yung version ng TDD. Ito maliit version 1. So ito yung recommended ko sa inyo. Yan, TDD version 1. Ayan yung recommended ko mga ka-travel. So sa mga nagano nga pala dyan, itong mini driving light na yan yung pag-install niya. Nabili ko yung bracket sa Shopee. Tapos kinustomize ni Master Eugene. Yan, hindi ko siya nilagay dito. So diyan ko siya nilagay. Kasi sumasabay siya sa pagliko mo. Very good siya mga ka-travel. Saktong-sakto, suabing-suabe. Napakalaking tulong ng mini driving light. So night driving mga ka-travel is both. Depende lang sa accessories na bibili niyo na pailaw. Next mga ka-travel, yung pang last natin, yung huli, last na panghuli is practicality. So in my own, this is very subjective in my own mga ka-travel, kung practicality yung pag-uusapan natin, base sa mga napag-usapan natin from 1 to 16, kasi number 17 yung practicality na sinali ko dito yung pang last. So sa practicality, kung bibili ka, in my own lang to so kung may pera ka naman, dalawain mo na para hindi ka talaga manginayang or hindi ka paisip ng kung ano-ano. Dalawain mo na. Pero kung isa lang talaga yung gusto mo na motor for practicality between Underbone and Maxi scooter for practicality, for me hindi to hindi ako nagsasabi na gagayahin nyo na agad. For me lang naman. So for me, yung practicality in Max tayo. Maxi scooter tayo. So, kung kulang yung budget nyo sa pang cash, kung may pambili na kayo ng Raider na or Sniper, mga 120,000 yan. Dagdagan nyo na lang ng konti. So mga 30,000 or 35,000 kasi 150,000 yung cash nito. Yung Raider nasa 120,000 or Sniper. So, dagdagan nyo na lang. Pag-ipunan nyo na lang, kunting ipon na lang, mga 30 to 35,000 kasi 120. Pero pambili na kayo ng diba, Sniper. So, ipunan nyo na lang ito. Dito tayo sa Maxi scooter for practicality. Overall usage in Maxi scooter, EDB P6 whatsoever na automatic pa yan ng mga 150cc. So, dahil ito mga ka-travel, goods naman to. Very good pang racing, ayan, speed. Very good siya. Pero in practicality, ito dapat tayo. So, ipunan nyo na lang, pagtisan nyo na lang. Kunyari na galing kayo sa mga 125cc. Ayan mga ka-travel, natapos din tayo. So, ayan, hopefully mga ka-travel nakatulong itong video na to kung if ever bibili kayo ng Underbone or mga Maxi scooter. So, salamat mga ka-travel. Please don't forget to subscribe. Marami pa tayong pag-uusapan sa mga motor base sa aking mga experience. So, more motovlog pa tayo. Thank you mga ka-travel. Maraming salamat po sa inyo. Shoutout nga pala mga ka-travel sa mga hindi tumitigil na pagsuporta sa aking YouTube channel. Medyo napapabayaan ko na yung YouTube channel ko So, magkaiba kasi yung content ko sa aking Facebook. So, ayan mga ka-travel. Thank you so much. More videos pa tayo sa pagmamotovlog.